May 4 taong 2000, gumulat sa buong mundo ang isang virus outbreak na gawang Pinoy na pumerwisyo at nag-iwan ng humigit $15 billion na halaga ng pinsala. Ang virus na ito ay tinawag na I love you virus o love bug worm na hindi naman umatake sa mga tao o hayop kundi bagkus umatake ito sa libo-libong computers sa buong mundo. Bagay na sa di inaasahang bilis na pagkalat ng virus, mismong Pentagon, CIA, British Parliament at iba pang malalaking kumpanya na tinuturing bilang the most secured agency sa buong mundo ay napilitang mag-shutdown ng kanilang mga mail system upang maiwasan ang pagpasok ng mapaminsalang I love you virus. At nang dahil sa pinsalang dulot, kaagad ikinasa ng mga intelligence group galing sa iba't ibang bansa ang pagtuntun sa pinagmulan ng naturang virus. Bagay na ikinagulat ng marami nang sa di akalaing made in the Philippines ang naturang computer virus, kung saan napag-alamang gawa ito ng isang 24 years old IT student ng AMA College na si Onel D. Guzman. Ngunit ang tanong, paano nga ba umabot sa punto na kumalat na lamang ang computer virus na ito na puminsala ng bilyones? At nasaan na rin nga ba ang tinaguriang infamous hacker ng Pinas na utak ng I love you virus na kinonsidera bilang isa sa pinakamapintas na computer virus sa kasaysayan ng mundo? Bago pa man natin tatalakayin ang tinaguriang Pinoy-made I love you virus na puminsala ng libo-libong computers sa buong mundo, aalamin na muna natin kung sino nga ba si Onel D. Guzman na tinaguriang hacker ng Pinas na gumawa sa mapaminsalang love bug worm. Si Onel D. Guzman ay tubong Maynila na ipinanganak noong April 4, 1977. Lumaki si Onel kasama ang kanyang 4 na kapatid, kung saan siya ang bunso at natatanging anak na lalaki. Sa edad na 12, hindi na karaniwang makikita si Onel na nakikipaglaro sa mga kaibigan, bagkus mas nahumaling ito sa paglalaro ng computer na pagmamay-ari ng kanyang nakatatandang kapatid. At nang dahil sa pagkahumaling, dito na unti-unting pinag-aralan ni Onel paano nga ba gumagana ang isang computer. Kung kaya't nang ito'y magtapos ng high school, kaagad kumuha si Onel ng kursong programming sa AMA College. Dito na mas napalawak ni Onel ang kaalaman sa programming, kung saan madalas na itong nakatambay sa mga cyber cafes upang magmasid at matuto sa mga kasamahan niyang programmers at technicians. At dahil ng mga panahong iyon ay malimit lamang ang mga may access sa internet sa Pilipinas, kung saan mismong si Onel ay wala ring sariling koneksyon ng internet, dito na siya bumuo ng isang computer program na kayang makakuha ng mga personal information o data privacy galing sa ibang computers. Naging pangunahing pakay ni Onel ang pagkuha ng mga internet password accounts upang ito'y magamit niya kung saan makakalibre siya sa paggamit ng internet. Bagay na talagang matagumpay ang planong ito ni Onel, kung saan napag-isipan niyang ibahagi ang kaalamang ito sa mga katulad rin niyang walang sariling access sa internet. At nang dahil nga nasa kolehiyo pa si Onel ng mga panahong iyon, dito na niya ginawang thesis proposal ang kanyang nabuong computer program ukol sa pag-hack ng mga internet passwords. Kung kaya't sa naturang proposal, nakasaad na kaya umunong maka-access sa internet ang kahit na sino mang tao gamit lang ang program na kanyang binuo, kung saan naghahack ito ng mga internet password accounts. Ngunit talagang hindi pumabor ang panahon kay Onel. Ito'y matapos i-reject ng kanyang mga guro ang sasabing thesis proposal na pinamagatang Trojan Password Stealer. Ito'y sa kadahilanan na rin na mariing ipinagbabawal sa kanilang paaralan ang ganitong uri ng gawain na siyang lalabag sa mga pribadong aspeto ng bawat tao. Kung kaya't kalaunay, tuluyan na ngang na-drop out si Onel sa kolehiyo. At sa mga panahong iyon, sa di inaasahan, naging simula rin ito sa pagkalat ng isang mapaminsalang computer virus na pinangalanang I love you virus o love bug na siyang puminsala hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo.
Ayon pa na sa araw na iyon, May 4 taong 2000, pinakialaman umano ng isa sa mga katrabaho ni O'Neil ang kanyang email kung saan sa inbox nito ay may email na pinamagatang love letter for you. Ngunit nang buksan na ng katrabaho ni O'Neil ang naturang email, sa di inakala, dito pala naka-attach ang nasasabing computer worm, dahilan kaagad itong kumalat sa iba pang mga computer. At hindi nga tumagal, puminsala na ang computer worm na ito sa libo-libong computer sa kanilang opisina na kalaunay umabot na rin sa iba't ibang bansa, partikular na sa Europa at Estados Unidos. At nang dahil sa sobrang bilis ng pagkalat ng nasasabing computer worm, dito na napilitang mag-shutdown ng kanilang mga email system ang mga ahensyang tinuturing na the most secured, kagaya na lamang ng Pentagon, CIA, British Parliament at marami pang iba. Ito'y upang makontrol ang pinsalang dulot ng naturang computer worm. At nang dahil sa pinsalang dulot, kaagad inimbestigahan ng mga eksperto ang nasasabing computer worm upang malaman kung saan ito nagmula at paano rin nga ba ito nabuo. At sa paghahalongkat ng mga eksperto, dito na natuklasan na ang source code palang ginamit sa naturang computer worm ay mga pinagsama-samang malicious software lamang na karaniwang makukuha sa internet. At nang dahil kontrolado ng Windows ang halos 90% ng kabuuhang computer ng mga panahong iyon, kung saan Windows 95 at Windows 2000 ang isa sa mga pinakabagong OS, sa di akalain ay may bug pala ang naturang mga operating system na ito na ayon pa at pinagsamantalaan ng naturang gumawa ng love bug worm. Ang naturang bug ng operating system na ito ay kung saan pwedeng itago by default ang naturang file extension ng isang documents, o ibig sabihin pwede pa rin mabuksan ang naturang documents kahit pat ito'y walang extension file. At nang dahil gawa sa Visual Basic Scripting o VBS script ang love bug worm, bagay na naitago ng gumawa ang naturang extension file nitong VBS na ayon pa sa mga eksperto na kadalasang computer worm ang nilalaman ng mga VBS file. At dahil nga sa bug na ito ng Windows operating system, nabuo ang isang malware na pinangalanang love bug worm. Karaniwan namang kumalat ang computer virus na ito sa pamamagitan ng isang email na may subject name na I love you, at sa loob ng email makikita naman ng mensaheng kindly check the attached letter coming from me. At nang dahil nga tila mapang-akit ang naturang attachment file na ito kung saan nagmumukhang simpleng love letter lamang, sa kadahilanan na nakatago ang extension file nitong VBS na siyang pinalitan ng TXT. Bagay na talagang mahihikayat ang kahit na sinuman na buksan ang naturang attachment file sa pag-aakalang isang pangkaraniwang love letter lamang ito. Ngunit sa mismong pagbukas ng file, agad-agad na itong ma-download sa naturang computer kung saan maa-activate ang Visual Basic Scripting ng love bug worm. Ibig sabihin, hindi mo na makontrola ang iyong computer sa kadahilanan na susundin na lamang ng love bug ang command source code kung saan papasok ito sa mga nakatagong data privacy ng isang user. Kaagad ring babaguhin ito ang mga registration key ng user dahilan ng tuluyang pag-malfunction ng operating system nito. At nag-uutos rin itong buksan ang mismong Windows address book ng computer na siyang dahilan naman kung bakit masend sa lahat ng email contacts ang isang email na may attachment ng love bug worm. At nang kumalat na ng husto ang virus na ito sa mga malalaking kumpanya kung saan may mga corporate email system, bagay na naging dahilan na ito sa worldwide outbreak ng naturang computer worm. At nang dahil sa napakamalaking pinsalang dulot nito, kaagad ikinasa ng FBI ang pagtugis sa mga salarin ng naturang computer worm. Sa mismong investigasyon, napag-alaman na sa Pilipinas pala nabuo at nagsimula ang virus na ito kung saan nakasulat sa mismong email ang Manila, Philippines at ang katagang I hate to go to school. At nang dahil nga sa mga nakitang impormasyon, kaagad nagtungo ang FBI authorities sa Pilipinas at humingi ng tulong sa NBI upang matunton ang kinaroroonan ng mga taong gumawa sa mapinsalang computer worm.
At sa pinagsamang investigasyon ng NBI at FBI, napag-alaman na ang internet service provider palang ginamit sa pag-upload ng naturang computer worm ay ang Sky Internet na nooy ISP ng Pilipinas. Bagay na talagang umani ng pambabatikos galing sa iba't ibang bansa at ahensya ang Supernet service provider sa kadailanan ng umunoy kapabayaan ng naturang kumpanya. Ngunit ayon sa pahayag ng mismong Chief Operating Officer ng kumpanya na si Jose Carlota, April 28 ng parehong taon pa lang nang unang ma-upload na sa internet ang naturang computer worm. Ngunit mismong mga tech consultant nila ay pahirapang mapigil ang kapintasan ng nasasabing computer worm. Bagay na pareho lang din ng iilan, sinuspende nila ang kanilang email system upang maiwasan ang pagkalat nito. At sa paglipas ng ilang mga araw sa ginawang pagtutulungan ng iba't ibang sektor upang alamin kung sino ang taong nasa likod ng naturang love bug worm, lumutang rin ang mga pangalang kinilalang sina Onel D. Guzman at Rionel Ramones na kung saan tinuturong sila rin at pangunahing target na ng NBI at FBI sa mga puntong iyon. At araw nga lang ang lumipas May 8 sa mismong tinutuluyang bahay ni na Onel D. Guzman at Rionel Ramones sa Pandacan, Manila. Inaresto ang mga ito ng pinagsamang operatiba ng kapulisan, NBI at FBI. At sa naturang press con matapos ang pagkakaaresto, iniharap ng NBI ang mga impormasyon nilang nakuha galing sa AMA Computer College kung saan dito nag-aral si Onel sa kanyang kolehiyo. Sa naturang impormasyon, napag-alaman na ang naturang rejected thesis ni Onel nang ito'y nasa kolehiyo pa ay kaparehong program sa naturang love bug worm kung saan kumukuha rin ito ng mga data privacy at mga internet passwords. Dito na rin inamin ni Onel na totoo ngang ang Trojan password stealer niyang thesis proposal ay isang computer hack na kumukuha ng internet passwords. Ngunit inamin man niya ito, mariin naman niyang itinanggi na siya ang utak sa pagpapakalat ng naturang computer virus. Ayon pa kay Onel na isa sa kanyang pinaghihinalaan ay ang posibilidad na may mga individual na nangialam sa kanyang ginawang program na naging dahilan sa pagluloko nito at pagkalat. Ngunit ng mga panahong iyon matapos ang pag-aresto, tila ba nalito ang mismong NBI kung anong kaso ang kanilang isasampa laban sa mga sospek. Ito'y sa kadahilanan na ng mga panahong iyon ay wala pang batas ang Pilipinas na magpaparusa sa ganitong uri ng kasalanan. Ngunit may nagmungkahimang pasok ang kasalanang ito sa Republic Act 8484 or the Access Device Regulation Act na nagpe-penalize ng credit card fraud. Bagay na malayo ito sa realidad kung saan hindi credit card information ang kinuha ng naturang computer worm. Iminungkahi rin ang Philippine Revised Penal Code 1932 involving damages to property. Ngunit ayon sa naging salaysay ni Onel ay hindi naman niya intensyong ikalat ang naturang computer worm at hindi rin niya alam na ganito kalala ang magiging epekto. At kalaunan nga'y ang naturang mga kasong isinampa laban kay Onel at Ramones ay ibinasura din ng korte sa kadahilanan na walang sapat na ebidensyang magdidiin sa mga akusado. At matapos ang pagkabasura ng naturang kasong isinampa, kaagad ring ipinasa ng Kongreso ang Republic Act 8792, isang batas na tinatawag bilang e-commerce law kung saan tutugon ito sakaling maulit man ang ganitong uri ng krimen. Sa kasalukuyan ay wala na rin gaanong impormasyon kung saan na nga ba ang tinaguri ang legendary hacker ng Pinas na si Onel D. Guzman. Ngunit huling namataan si Onel nang matuntun ito ng isang BBC reporter na si Geoff White kung saan nakita ito sa Quiapo, Maynila na nagtatrabaho na lang sa isang cellphone repair shop. Ang naturang pangyayari ay umani ng samot-saring reaksyon kung saan ay may iilang nagbigay pugay at may iilan din namang nambatikos. Ngunit magkaiba man ang ating opinyon sa pangyayaring ito, isa lang ang di maipagkakaila na ang naturang kaganapan ay talagang tumatak na sa ating kasaysayan kung saan sa kasalukuyan ay tinuring na bilang isa sa pinakamapaminsalang computer virus sa buong mundo na umabot lang naman ng humigit kumulang $15 million ang pinsalang dulot nito.